Pilipinas, una sa ating mga balita. Para sa ikalawang araw ng taon o isang buwan matapos ipagpaliban, mahigpit nang ipatutupad ang e-trike at e-bike ban sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, layo ng pulisiya na matiyak ang kaligtasan sa kalsada. Ang ilang major roads na sakop ng e-trike at e-bike ban, alamin sa report ni Kyle Bulias. Mula ngayong araw, bawal lang daanan ng anumang uri ng light electric vehicles tulad ng e-bike at e-trike ang ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon kay Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hepe ng Land Transportation Office, kabilang sa mga major highway na bawal ang daanan ng mga e-trike at e-bike ang kahabaan ng EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard at Quirino Avenue hanggang sa Magallanes sa may South Luzon Expressway. Sa panayam ng DZRH, sinabi nila Lacanilao na sa mga kalsadang ito muna magfo-focus ang LTO habang hinihintay ang Joint Memorandum Circular mula sa Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng iba pang mga major highway sa loob at labas ng Metro Manila kung saan ipagbabawal na ang pagdaan ng mga e-bike at e-trike. Binigyang diin nito na hindi layo ng kautusan na iba ng paggamit ng e-trike, kundi para lamang maiwasan ang mga aksidente sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa isang statement, sinabi nila Lacanilao na ang mga major thoroughfare ay idinisenyo para sa mga mas malalaki at mas mabibilis na mga sasakyan at hindi angkop para sa mga light electronic vehicle. Iginiit din ito na may mga exception naman sa naturang kautusan tulad na lamang kung tatawid lang ang isang e-trike. Kung sila po ay tatawid lang, wala pong problema. Pero, Tadeo, yung kung ang pag-uusapan po natin, Rojas Boulevard, kailangan nila mag-U-turn eh. So, tatakbo po sila, magbabaybay. Pag nagbaybay po, bawal. Pero kung tatawid lang po, for example, may mga crossing po dyan na pwedeng tumawid, wala akong problema yun. Basta po yung pagtawid. Pero po yung babaybayin nila, yun po yung sinasabi ko nagko-cruise o binaybay po nila yung kalye, mahuhuli po sila doon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman sa mga motorista. Namumurong sumalubong ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa unang Martes ng taon. Sinabi sa DZRH ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau na posible ang humigit kumulang 50 sentimo na rollback sa kada litro ng gasolina habang humigit kumulang 15 sentimo sa kada litro ng diesel habang humigit kumulang 20 sentimo sa kerosene. Pero ayon kay Romero, batay ito sa 3 araw pa lamang nakalakalan bilang walang trading kahapon bagong taon. Hindi pa anya kasama sa pagtaya ang operating cost ng mga oil company at iba pang mga premium. Itutulak ang tapyas presyo ng geopolitical sentiment, inaasahang oversupply, mahinang demand lalo na sa major consumers gaya ng China at pulisiya ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC+. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapaputok ng baril tuwing sasapit ang bagong taon. Pero sa kabila ng paalala ng mga otoridad, may ilan pa ring pasaway na lumabag sa batas. Kung ilan ang naitalang kaso ng indiscriminate firing ng pambansang pulisyan itong nakalipas na holiday season, ibabalita ni Edniel Parosa. Umabot sa 11 kaso ng indiscriminate firing ang naitala ng Philippine National Police buong holiday season, kung saan 4 ang kinasangkutan mismo ng mga pulis. Galing at datos sa monitoring ng Ligtas Paskuhan 2025 mula Disyembre 16 hanggang sa unang araw ng 2026. Sa nasabing report, tig-2 ang walang habas na nagpaputok sa Ilocos Sur at Iloilo, habang tig-1 naman sa Isabela, Benguet, Manila, Surigao del Sur, Pampanga, Abra, Parañaque, Cagayan de Oro, Negros Occidental, Catanduanes at Batangas. 6 sa mga ito nangyari noong Pasko, 3 sa pagpasok ng bagong taon, 2 noong December 22 at tig-1 noong December 18, 19, 21 at 31. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 14 na individual at 3 nararatiling at large. Kaugnay naman ang mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. 1 ang Police Master Sergeant, 1 ang Police Senior Master Sergeant at 2 patrolman, kung saan isang kasama sa mga hindi pa nahuhuli.
Matatanda ang nagbigay na ng babala si Acting PNP Chief, Police Sergeant General Jose Melencio Nartates Jr. na maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga masasangkop na pulis at maaari itong humantong sa kanilang dismissal. Para sa MBC TV Network News, ito si Daniel Parrosa ng Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman sa operasyon ng mga pulis ang sospek sa paghahagis ng granada sa Matalam, Cotabato sa pagsalubong ng bagong taon. Kinilala ang pinaghihinalaan na isang alias Khan. Ayon sa Matalam Police, nanlaban ang sospek sa mga arresting officer kung kaya't siya ay pinagbabaril hanggang sa mapuruhan. Nabawi mula sa sospek ang isang kalibre 45 pistol habang natagpuan sa lugar ang ilang basyon ng bala para sa nabanggit na kalibre. Magugunita na 22 ang nasugatan sa barangay Dalapitan sa bayan ng Matalam nang hagisan ng granada sa kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon. Pinaghahanap pa ng mga otoridad ang isa pang sospek sa naturang pag-atake. Balita naman sa lungsod ng Maynila, dagsa mga deboto ng Itim na Puong Nazareno para sa First Friday Mass ng taong 2026, Year of the Horse. Ang ilang kaganapan sa Quiapo Church, tinutukan ni Boy Gonzales live. Boy, go ahead. Inagsa ng mga deboto at mananampalataya ang simbahan ng Quiapo ngayong unang Biyernes ng 2026 upang dumalo sa misa isang linggo bago ang pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno sa January 9. Dahil sa dami ng mga nagsisimba, ilan sa mga deboto ay sa labas na lamang nakinig na misa. Ginabayan sila ng mga hiyo sa Del Nazareno upang mapanatili ang kayusan at maayos ang daloy ng mga mananampalataya. Dahil sa pagdagsa ng mga deboto sa simbahan, isinara na ang entrance sa Quezon Boulevard at Carrera Street. Isa na lamang ang pasukan sa Villalobos Street. Wala rin anyang priority lane para sa mga senior at PWD. Nagpatupad ng mahigpit na seguridad ang Manila Police District upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinaalalahanan naman ng otoridad ang mga nasisimba na ingatan ng kanilang gamit matapos sa magreklamo ang isang babae na nadukutan sa loob ng simbahan at isa pang babae na muntik ng madukutan ng cellphone habang nakapila papasok ng simbahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Sa ating kultura, may pahiwatig na ang mga gamo-gamo na dumadalaw sa ating tahanan ay mga mahal sa buhay na pumanaw na. Paraan daw ito upang bisitahin ang kanilang naiwang pamilya o kamustahin ang kanilang kalagayan. Kaya naman mas naging espesyal para kay dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang kasal ng kanyang anak na si Aika, kung saan makikita ang isang gamo-gamo na sumisimbolo raw ng kanyang yumaong asawa. Ang detalye sa report ni Dustin Bayog. Ikinasal na ang panganay na anak ng dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo na si Aika Robredo. Naganap ang kasalan ng kanyang asawa sa Calamba, Laguna na dinuluan ng mga malalapit na pamilya at kaibigan. Ang kanyang wedding gown ay likha mula sa ilang parte ng barong Tagalog ng kanyang ama na si Jessie Robredo na matatandang nasawi sa plane crash noong 2012. Bagaman nasawi, naniniwala naman si Mayor Leni na present ang kanyang asawa sa kasal ng kanilang panganay. Sa Facebook post ay binahagi ni Mayor Leni, nakikita isang gamo-gamo na pinaniwalang ito ang kanyang asawa na si Jessie. Sa kanyang caption, sinabi nito na sa kabila ng pag-iwan sa kanila ng kanyang asawa 13 years ago, ay lagi ito nagpapakita sa mahalagang okasyon ng kanilang buhay bilang isang gamo-gamo. Halimbawa nito mga kaarawan, anibersaryo, family events at iba pa. Solely ayon kay Mayor Leni ay tinapos ang gamo-gamo kasal mula umpisa hanggang sa dulo. Samantala marami namang netizens ang nantig sa post ni Mayor Leni Robredo na nagpaabot na rin ng pagbati para sa buong pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa balitang sports, optimistiko ang Philippine Olympic Committee sa tsansa ng Team Philippines sa 2026 matapos ang matibay na pagtatapos ng bansa sa 33rd Southeast Asian Games. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, kapansin-pansin ang paghatid ng mga medalya sa mga sport na kasama sa Olympic program. Magbabalita si Matchpoint Millie Borja. Mataas ang inaasahan para sa mga atletang Pilipino sa 2026 matapos tapusin ang nakaraang taon sa isang matibay na kampanya sa 33rd Southeast Asian Games. Pinuri ni Philippine Olympic Committee POC President Abraham Bambol Tolentino ang Team Philippines, lalo na ang mga atletang nagkatid ng medalya sa mga sport na kasama sa Olympic program. Batay sa isang pagsusuri ng isang Vietnamese online platform, 70% ng 15 na gold medal ng Pilipinas sa SEA Games ay mula sa Olympic sports, kapantay ng Singapore. Nanguna ang Pilipinas sa mga Olympic sport tulad ng athletics, swimming, gymnastics, triathlon at modern pentathlon. Nagwagi rin ng mga medalya ang mga Pilipinas sa women's football, men's basketball, tennis sa pamumuno ni Alex Iyala, beach volleyball, basketball, judo, skateboarding, softball, taekwondo, rowing, sailing, short track speed skating, weightlifting at wrestling. Bukod sa SEA Games, nakapag-uwi rin ang Pilipinas ng 7 gintos sa Asian Youth Games sa Bahrain, 2 pilak at 2 bronze sa Chengdu World Games, at isang makasaysayang ginto ng men's curling team sa 9th Asian Winter Games noong Pebrero 2025. Inaasahan ni Tolentino na mas marami pang tagumpay ang makakamit ng Team Philippines sa 2026, kabilang ang Milano Cortina Winter Olympics, Sanya Asian Beach Games, Aichi Nagoya Asian Games, Dakar Youth Olympics Games, at Asian Indoor and Martial Arts Games. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Perfect kick-off ng bagong taon para kay Pinoy Pride Marcelito Pomoy ang pagkakataon na makapagtanghal sa isang New Year's Eve party para kay US President Donald Trump, ang The Prayer performance ng ating kababayan na pinalakpakan ng Pangulo ng Estados Unidos. Panoorin sa Showbiz Report na ito. Espesyal ang pagsisimula ng 2026 para kay Pilipinas Got Talent Season 2 champion Marcelito Pomoy. Ang mga awit nagtanghal para kay US President Donald Trump. The Prayer ni Andrea Bocelli ang pinerform ni Marcelito sa New Year's Eve celebration na ginanap sa Mar-a-Lago Club Resort na pagmamayari ni Trump sa Florida. Matapos naman ang performance, na-meet nito at nakapagpa-picture sa presidente ng Estados Unidos at kay First Lady Melania Trump. Kung matatandaan, taong 2011 nang manalo sa naturang kapamilya singing competition si Marcelito Pomoy kung saan The Prayer din ang kanyang winning piece. Hawang 2020 naman ang sumabak ito sa America's Got Talent Champions at nasungkit ang 4th place. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong ikalawang araw ng taon, January 2, 2026. Di pala tayo nakapagpasalamat, partner, nung nakaraang taon dahil nag-rewind na tayo, nag-DZRH rewind na tayo. Pero on behalf po sa lahat ng bumubuo ng MBC TV Network News, ng DZRH TV, ay nagpapasalamat ho kami sa lahat ng mga tumutok, lalo na noong taong 2025 sa mga balitang, malalaking balita na ating tinutukan at naihatid po namin sa inyo dito sa MBC TV Network News. Maraming salamat po. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, sa Lunes na pala dahil Friday ngayon, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.